Bayan, magandang hapon po ang inyo pong Kuya Ed. Pakitignan lang po ang isa sa candidate, no, na kunin sa Harinawa. Kunin ng Yawa. Abante nangunguna sa pinakamalaking allocable sa DPWH Manila sa 2025 budget amounting of 1.265 billion. Hutang ina. Hindi ka na nga nanalo, hutang ina Abante. Nanguna ka pa sa allocable sa Manila amounting of 1.265 billion. Palakpakan po natin. Ganyan po ang kanilang mga pagtuturing bayan, ganyan ang kanilang kaparaanan. Ika nga para mamanipula ang atin pong pamahalaan. Dahil po sa puntong ito ay kailangan talagang gawin nila yung bagay na ika nga gusto nilang mangyari at ika nga mapala sa punto. Abante nangunguna sa pinakamalaking allocable na sa DPWH Manila. Paano ito bayan? Ano? Yung mga hindi nanalo, yung mga gago, no? Yung mga butihing ika nga tagapagpasunod ng lintik na gobyernong ito ay ganito ang sitwasyon. 1.265 billion allocable. Putang tikas ng tao na to ang putang inang si Dila. Utang na, nako Diyos ko po, Gaba, baka pwede pakisundo na tong gago na ito ba? Bilis-bilisan mo Gaba kay kapag ito nakapag-withdraw, wala na ito. Mukha pa lang nito bayan ay pagsisisihan mo na. Sa totoo lang. Pagsisisihan mo ng gawin na parang napakahirap na unawain bayan. No? Parang ganun-ganun na lang ang setup nila. Parang ganun na lang nila paglaruan ang pera ng bayan. Nasa pag-iisip nila na ang akala nila bayan ay tulog ang taong bayan tungkol dito. Hindi naman ibig sabihin bayan, mapapakinabangan natin itong lintik na tao na to. Wala itong kapakinabangan bayan. Itong si Pastor Dila na to. Pareho sila ni Jim Paredes. Mga labas dila. A sign of the devil. Kaya nga po bayan na ang hirap nitong parte na to. Sa totoo lang bayan, ang hirap. Hindi tayo makakakuha ng tamang simpatya para makita natin ang utunan na ninanakaw lang ng mga hayop na ito ang pera ng bayan. Ganito ang bagay dyan Wala na bayan. Wala silang imbot. Wala rin silang katapatan. Puro sila, Puro sila katarantaduan bayan. Mauubos na lang ang galit mo dahil sa putang inang batas din natin. Dapat yan, hindi porket
may immunity. Yun ang mahirap po eh. Yung immunity na yan. Tama ba yan sa batas na merong immunity? Nagnanakaw ka na nga. Ikaw na nga ang nasa loob ng report. Ikaw na nga ang kasabwat sa mga internal report sa House. Tapos ganun lang ba yan? Tangina. Kulang nito kulang dito mga limang babae. Alam na natin kung anong mangyayari dito. Bayan, klaro ito bayan, hindi po ito nanalo. Ang Comelec na si Garci ang nagpanalo po rito. Hindi po ito nanalo, pero ginagawa nila ang paraan para nasa kanila ang posisyon. Sa totoo lang, wala po ito eh. Wala. Mananakit lang po ang ulo natin dito sa ganitong klase ng mga magnanakaw na tao. Lalabasan ka lamang po nito ng dila. At pagkatapos, wala lang, ganun lang. Sana ay magkaroon ng puwang na maipatupad ang batas na kamatayan sa mga klase ng tao na to. Sobra-sobra na ang kanilang pagmamalabis. Wala na po tayong pipiliin pa. Sa totoo lang po, nakakahiya lahat. Nakakahiya. Ako kahit isipin ko po kasi dapat talaga rito mandatong patupad ng batas. Wala akong immunity. Tanggalin yung immunity na yan. Pwede kasi kung may kaso yan, pwede pong i-hearing yan. Then pagkatapos mapatunayan may sala, tapos ang usapan. Hindi yung immunity pa. Tinan mo, ginagamit lang nila yung power na yan, immunity, habang sila ay nagnanakaw. Kaya mukhang tatakbo pa to sa susunod na eleksyon. Kaya nasarapan man po, di ba? Nasarapan man. God only the glory na lang. God na lang ang tanging pag-asa. Kasi ang mga aso, dapat talaga idinaan sa curriculum. Hindi sa favoritism. Nang hindi naging ganito ang bayan natin. Mabigat ang sitwasyon itong mga gago na ito. Pero mo, Abante nanguna sa pinakamalaking allocable sa DPWH Manila. 1.2 billion. Grabe. Saan ba umuhugot ito ng kakapalan ng muka? Ang putang, grabe talaga. Bayan. Naku, grabe. Grabe talaga. Bayan, maraming salamat po ang Kuya Ed TV. Tangina. Kailangan talaga nito, Gaba, kunin mo na yung mga taong gumagawa ng yawa. Pagpapaslangin mo sila, Gaba,